Buenos días a todos. Soy el Señor Chimel Reble, el reportero del Kapitulo 9 na pinamagatang Ang Mga Pilato. Sa kabanatang ito, ipinakita ni Rizal ang pamamayani ng kasakiman at pagiging tuso ng mga praile. Mga talasalitaan. Una, sinamsam, kinumpiska. Pangalawa, alpares, gwardiya sibil. Pangatlo, tulisan, masamang loob. Pang-apat, asendero, may-ari ng lupa na ipinagkaloob ng gobyerno. At ang panghuli, isusuplong o di kaya'y isusumbong. Sumunod, dumako naman tayo sa mga tauhan. Una, si Tandang Selo. Siya ang ama ni Kabesang Tales na nabaril ng kanyang sariling apo. Hermana Penchang, ang mayaman at madasaling babae na pinaglilingkuran ni Huli. Kabesang Tales, ang naghahangad ng karapatan sa pagmamay-ari ng lupang sinasaka na inaangkin ng mga praile. At ang huli, si Basilio. Si Basilio ay isang mag-aaral ng medisina at siya ang kasintahan ni Huli. Ang nakakalunos na sinapit ni Kabesang Tales ay nakarating sa bayan. Ang ilan ay naawa sa matanda dahil sa nangyari, samantala ang mga gwardiya sibil at mga praile ay nagkibit lamang ng mga balikat. Habang si Padre Clemente, na siyang tagapangasiwa ng asyenda, ay mabilis na naghugas kamay sa narinig na balita. Sinisipa niya si Kabesang Tales dahil sa pagsuway ng huli sa utos ng korporasyon. Idiniin pa niya na ang matanda ay nagtatago daw ng mga armas. At pinagsabihan ni Hermana Penchang ang alipin na si Huli na magdasal daw sa wikang Kastila. Ito daw kasi ang dahilan kung bakit napipi at naghirap ang kanyang ama. Hindi raw sila marunong manalangin sa langit. Samantala, buong galak na nagdiwang ang mga pari dahil sa pananalo nila sa usapin tungkol sa asyenda. Sinamantala nila ang pagkakataon upang ipamigay ang mga lupain ni Kabesang Tales. Maging ang matanda ay bibigyan daw ng kautusan ng tenyente na lisanin ang kanyang sariling tahanan. At dito nagtatapos ang aking pagbubuod sa Kabanata 9 na pinamagatang Ang Mga Pilato. Ngayon, dumako naman tayo sa aral ng kabanata. Ang aral na ating matututunan sa Kabanata 9, ang mga kasawian at pagsubok sa ating buhay ay hindi dapat natin inilalagay sa puso at isipan. Labanan natin ito at huwag nating hayaan na maging lason na sisira sa ating pagkatao. Bueno, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagbibigay oras sa aking kabanatang inulat. Hanggang sa muli!